Marami ang nag-aalok sa atin ng original daw na mapa ng mga sundalong Hapon sa halagang libo-libo o minsan pa nga ay daang-daang libong piso. May kasama pang kwento na galing daw ito sa mismong pamilya ng isang general o kaya naman ay nahukay sa isang silyadong kuweba. Pero bago ka maglabas ng pera, bago mo isakripisyo ang iyong pinaghirapang ipon, o bago ka magbenta ng ari-arian para lang pondohan ang operasyon, alam mo ba kung totoong gabay ang hawak mo patungo sa kayamanan ni Yamashita? O baka naman biktima ka na ng isang Xerox scam? Sa mundong ito ng treasure hunting, ang isang maling piraso ng papel ay pwedeng maging mitsa ng iyong pagkaka-bankrupt. Kaya naman mga ka-TH, mag-analyze tayo ng malalim ngayon. Pag-uusapan natin kung dapat ka nga bang bumili ng mga Xerox treasure map na kumakalat sa ating bansa. Bilang isang treasure hunter na matagal nang nagbabasa at nag-aaral ng mga dokumento, kailangan nating tanggapin ang katotohanan. Ang mga tunay na mapa na ginawa ng mga sundalong Hapon noong panahon ng digmaan ay hindi isinulat sa ordinaryong papel lamang na madaling mabulok. Direkta sa aking pagbasa at pagsusuri ang mga orihinal na blueprint o sketch ng kanilang mga deposito ay madalas na nakasulat sa mga materyales na kayang tumagal ng daang-daang taon. Ginagamitan ito ng balat ng hayop, mga espesyal na uri ng tela na may proteksyon laban sa moisture, o kaya naman ay napakatibay na papel na may halo ng fiber. Ngayon, ano nga ba ang Xerox trap o ang bitag ng mga photocopy? Ganito ang nangyayari dyan. Isang tao ang makakakuha ng isang kopya ng mapa, i-reproduce ito at ipapasa sa iba. Sa bawat beses na ang isang mapa ay isinasa ilalim sa photocopying o Xerox, may malaking bahagi ng impormasyon ang nawawala. At ito ang pinakadelikado sa lahat, ang pagkawala ng tamang scale o sukat. Sa sarili kong pagbabasa ng mga dokumento, ang bawat sentimetro sa isang lehitimong sketch ay katumbas ng metro o yarda sa aktual na lupa. Kapag ang papel ay na-xerox ng paulit-ulit, ang mga linya ay pwedeng kumapal o numipis at ang distansya ng mga marka ay nagbabago. Ang resulta, ang distansya na dapat sana ay 5 metro lang base sa orihinal na sukat, pwedeng maging 50 metro na kapag hinaluan na ng distortion ng Xerox machine. Ang ending, maghuhukay ka sa maling pwesto. Hindi lang distortion ang kalaban natin dito, mga ka-TH. May mas matinding panganib na nagaganap ngayon. Ang mga sadyang inedit na mapa para sa scam. Dahil madali na lang mag-Xerox ngayon, may mga mapagsamantalang tao na sadyang dinadagdagan ng mga peking marka ang mga lumang papel. Magdodrawing sila ng pamilyar na simbolo ng mga sundalong Hapon tulad ng cross, tatsulok o diamante para lang magmukhang mas legit at kaakit-akit sa pinangin ng mga treasure hunters. At ang layunin nila ay iligaw ka o kaya naman ay mapilitan kang bilhin ang papel sa napakataas na halaga. Marami na tayong kwento na narinig tungkol sa mga kasamahan nating treasure hunters na naubos ang buong budget. Naubos ang ari-arian at nabaon sa utang dahil lang sa pagdadrive o paghahanap base sa isang peking mapa. Katulad ito ng ibinahagi ko sa inyo noon tungkol sa tunay na dahilan kung bakit nauubos ang pera ng mga treasure hunters. Ang kawalan ng tamang pagsusuri sa dokumento at ang mabilis na pagtitiwala sa papel na Xerox ang pangunahing dahilan kung bakit marami ang nabibigo. Nagpapasweldo ka ng mga tauhan
Bumibili ka ng mga supply para sa pagkain. Nagbabayad ka ng operational expenses araw-araw. Lahat ng yan ay palabas na pera habang sinusunod mo palang ang sinusunod mo palang gabay ay isang edited na papel na gawa-gawa lamang ng mga scammer sa rekto o sa kung saan man. Ngayon ang tanong ng marami, paano nga ba natin malalaman kung may halaga o value pa ang isang kopya ng mapa na hawak natin? Unang-una, kailangan mong i-check ang kasaysayan o ang history mismo ng lugar. Ang lugar ba na tinutukoy sa mapa ay dinaanan ba talaga ng mga sundalong Hapon noong World War II? May mga inkwentro ba na naganap doon? May mga nakatira ba roong matatanda na makakapagpatunay na nagkampo roon ang mga kaaway? Kung ang lugar ay walang kahit anong koneksyon sa kasaysayan ng digmaan, malaki ang tsansa na imbento lamang ang hawak mong papel. Pangalawa, kailangan mong itugma ang mga marka sa mapa sa mga aktwal na marka na makikita sa lupa o sa paligid. Kung ang nakalagay sa mapa ay isang malaking kakaibang bato na may ukit na simbolo, kailangang naroon talaga ang batong iyon sa site. At dito napapasok ang tinatawag nating Big Five system na madalas nating mapag-usapan dito sa channel na ito. Base sa sarili kong pag-analyze, kapag sinabi nating Big Five system, tinitignan natin ang koneksyon ng compass orientation, ang eksaktong degrees at ang tamang measurements o sukat ng bawat marka. Kung ang Xerox map mo ay walang malinaw na direksyon, walang tamang anggulo at hindi nagpapakita ng logical na koneksyon sa pagitan ng mga marka sa lupa, napakahirap pagkatiwalaan yan. Ang totoong gabay, kahit kopya na lang, ay dapat sumusunod pa rin sa batas ng tamang direksyon at saka sukat. At sa kabuuan, huwag kayong umasa sa piraso ng papel lamang. Ang pagiging treasure hunter ay hindi lang tungkol sa pagkakaroon ng mapa. Ito ay tungkol sa malalim na pag-aaral, matalas na obserbasyon at tamang lohika. Kung may nag-aalok sa iyo ng mapa sa napakamahal na halaga, magdalawang isip ka na agad. Ang totoong may hawak ng lehitimong impormasyon ay madalas na naghahanap ng kasosyo sa paggawa, hindi ng bibili ng papel. Aralin ang sining at tamang pagbabasa ng mga marka sa kalikasan dahil ang mismong lupa, mga puno at mga lumang istruktura ay hindi nagsisinungaling sa iyo. Hindi tulad ng isang pirasong papel na pwedeng imanipula ng kahit sino. Mga ka-TH, naranasan nyo na bang may mag-alok sa inyo ng isang lumang mapa o Xerox na sketch ng mga sundalong Hapon? Ano ang naging kwento ninyo at paano ninyo nalaman kung ito ay totoo o hindi? I-comment na lang ninyo ang inyong karanasan sa ibaba para mapag-usapan natin at kapulutan ng aral ng iba pa nating mga kasamahan sa channel na ito. At dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.